May dala akong basket, dumating na yung incubator natin. Papraktisan muna natin kung ano yung available ditong itlog, yun yung ilalagay muna natin doon. So, pag-check natin sa incubator natin kung gumagana ng maayos. Sasalang natin ngayon, after 5 days, iilawan natin yung itlog kung buhay. Kasi kung buhay siya, inilawan nyo, meron siyang mga ugat-ugat na pula. So, ito yung ating itlog. Ayan. Sobrang rami. So, yan ang itlog nila sa loob ng 3 araw. Ayun, nabasa na. Ito na lang sigurong basa. So, yan, nililimliman siya ng pabo natin. So, huwag na nating pakialaman yan. Kasi magpa-practice tayo, siguradong buhay yan sa pabo natin. So, ayan, halo-halo. May pabo, itong brown, basa na, oh. Lakas kasi nung ulan kanina. So, iipunin muna natin. Kukunin natin to. So marami rin. Pupunasan na lang natin kasi kanina lang naman to nabasa. So dito mabubugak pa. Yan, so marami. Dito naman yung isa. Pabo rin pero malaki. So ito lang muna. 2, 4, 4, 5. 5 itlog ng manok. 2, 4, 6. 7 itlog ng pabo. So, try natin siyang ilagay sa incubator natin. Ito si Pig, kumakain. Eggplant with beads. Pig! Pig! Ayan, so malamok patay. Hindi nata kita. Ayan, so, ilalagay muna natin tong mga itlog. Ang dudungis ng itlog. So, ito yung aling mga alaga. Kumakain sila ngayon. So marami yung lumayas. Kakunti lang tingnan. So diretso na to sa incubator. Yung incubator natin, sinet up ko kagabi. Kasi kahapon dumating. So nanood pa tayo sa YouTube. Kasi hindi tayo marunong i-set up pa. Meron pang kung ano-ano na kailangang pindutin. So pero nagawa naman natin ng maayos. So, pasok muna natin. Log na. Say hello. Hello. Atapang atao. Ayan. Ala kaya tito. Boy suso. So ayan. So may yung aso. Bantay. So may bisita, may pumasok. Hindi ko kilala. So iakyat muna natin ito. So madilim dito sa loob, guys. Kasi di ba ino-on yung ilaw, puro nasa labas yung tao. So kakaunti lang kami dito sa bahay. So eto na yung ating incubator na paglalagyan. So isasaksak na natin siya. Mamaya natin iuusog na kagitna. So ayan, kung makikita nyo. So pag binuksan natin, yan ang itsura. Ganyan lang kasimple. Diba? Dito natin nilalagay yung mga itlog natin. So, kaya daw nito ang 150 na itlog. So, ilalagay lang natin dito. Tapos, hindi to yung fully automatic. Kasi kung fully automatic, hindi na tayo mag-iikot-ikot. Yung parang nag-automatic gumagalaw yung lalagyan ng itlog. Kasi kailangan i-rotate o ikutin yung itlog para balance. So, dito, tayo mismo mano-mano, iikutin lang ng bahagya yung itlog. Pero after mga ilang days pa, hindi siya araw-araw. So mainit, ramdam ko yung init sa loob. So may fan siya, diretso yung hangin. So ito, sinet ko kagabi. Yung max temperature niya, so nasa heat siya. Hindi nyo kasi siguro nakikita, ayan. Nagbi-blink yung numero pero dito sa actual hindi talaga siya nagbi-blink. So 30.6 nakaset sa 37.8. So pag umabot yung temperature niya sa loob ng 37.8, mag-automatic off yung ating ilaw sa loob. So tapos pag bumaba naman siya sa maximum o minimum heat temperature niya sa loob, mag-automatic na namang iilaw yan para maintain yung init sa loob o hindi bumaba sa kailangang init ng ating mga itlog.
So, kanina kinukuha natin ng itlog, basa. So, ngayon, pupunasan natin bago natin ilagay. So, sasandal ko lang muna dito. So, wala tayong magagawa. Walang magandang paglalagyan. So, turn natin itong tray. So, yan. Hindi kita. Oh, yan. Para kita yung pagwapuhan ko. So, hot na hot. See? Buto-buto. Kailangan magpataba. Dati, sanay ako, marami akong native na itlog dati. Every morning, pag may nakita ako na sumisigaw na manok na galing pa lang doon sa pugad, kinukuha ko yung itlog. Hinahawakan ko kung alin yung medyo mainit pa. Yun yung bagong itlog. Binabasag ko, iniinom ko yun. Every morning yun dati. So ngayon, hindi na kasi, syempre, kalusugan, cholesterol, to control. So ayan na, pupunasan natin isa-isa. So kahit nabasa, okay lang, pinunasan naman natin. Kanina pa lang, ngayon hapon pa lang ito nabasa. Kasi lumakas yung ulan masyado. So pasensya na, nakahubad. So ito malaki. Itlog ng pabo. Hindi halata. Ito naman maraming ipot. Pero okay na yan. Punasan natin isa-isa. So kakaunti. So bukas siguro magkakaroon dun ng itlog. Yung di naman bababa ng 10, isasalang ko ulit dito. So trial pa lang. Pag maganda at nakakapisa ng maayos, so yung plano is bibili ako ng fertile egg na yung galing sa quality manok na organic chicken pa rin. So doon tayo magpo-focus. Yun na yung magiging main natin. So yung pabo natin, parang maintenance lang yun natin para sa mga manok natin. Kasi pag halimbawa, naubusan tayo ng budget, pang bili ng pagkain nila, so magbebenta tayo ng pabo. So yung kabentahan nun, yun yung ibibili natin ng pagkain ng ating mga manok. Siya kapagkain na rin ng pabo. So kaya yung pato o yung duck, saka yung gansa, i-out na natin yon, bebenta na natin. So yung gansa, purpose ko noon kasi wala pa akong aso dito dati. Para ako paggabi, maingay. Kasi yung gansa, parang na kumikilala yan ng tao. Pag hindi niya kilala lalo kung gabi, sobrang ingay niyan. Kaya yun yung parang ginawa kong bantay dito. Kaya nagkaroon tayo ng gansa dyan. Tapos, ngayon marami ng aso sa likod. So, aalisin na natin yun. Ibebenta na natin. Para makapag-focus tayo dito sa manok. Tsaka, syempre, itong pabo. So, ganun lang kadali. So, ito di ko masyadong maano kung sa pabo o sa manok. So, yung pag-check kung buhay yung itlog, ilalagay natin sa incubator. After 5 days, i-check natin, itatapat nyo lang siya sa ilaw. Kung makita nyo parang nagbabra na nagdidilaw dahil sa ilaw, itututok nyo lang sa ilaw. Di kita. O yan, kita. Pag buhay, meron siyang parang mga crack-crack sa loob. Yun yung parang ugat na sign na buhay yung itlog natin. May mabubuong sisiw sa loob. Pero pag wala, ganun pa rin yung itsura niya, ibig sabihin bugok yon. So, yun aalisin natin kaagad para di tayo mabugukan sa loob, di mabasagan ng bugok sa loob na pwedeng bumaho. So, eto lang muna guys yung itlog natin isasalang. Yan pa lang. So, kakaunti pa. Pero okay lang kasi unang subok pa lang naman natin. So, ilalagay na muna natin. Yun. Di parang masyadong... Pansin ko lang. Teka lang. Parang masyadong malapit sa ilaw. Tingnan mo. Baka maluto. So, ibababa natin siya. Yun, so okay na, medyo may distansya na siya.
So ngayon, hindi pa to kompleto. Kailangan lagyan natin siya ng ng mangkok na may tubig para sa moisture na iikot sa loob. So, di ko muna sasara ko kumata ng tubig. Ito yung ating lalagyan. Maliit lang. So, lagyan natin ng tubig. So, sa gripo na lang. Para lang naman sa moisture. So, gripo lang tayo kukuha. Yan, siguro kaunti lang. Check na lang natin pag maubos. Yan, marami na nga siguro. So, ayun, nasa second floor po tayo ng bahay. So, dito ko na lang muna siya ilalagay yung tubig natin. Oh, kulang. Yun, so igit na natin. Gusto lang. So, ayun guys, sabi ko nga, focus tayo sa manok. Yung heritage chicken or yung tinatawag na organic chicken. So, ito magpo-focus tayo. Pag naparami na natin yung palaitlog natin, so mag-hatch tayo ng marami, magbebenta tayo ng sisiw, magbebenta rin tayo ng yung fertile egg, yung pinapasok sa ganito sa incubator. So, hanggang doon lang muna guys. So, update na lang kung anong magiging resulta ng ating itlog. So, ayan. 33. Malayo pa sa sagad na init na kailangan. So, ayun yung itlog. Tingnan natin kung kita nyo. Ay, mali. Ayan. Ayan, so di kita. So, hanggang doon lang muna guys. Bye-bye. Thank you. Subscribe. Please. Bye-bye guys.